Reincarnation ng businesswoman sa school. Kabanata 76. Hindi, gusto ko mismo bumili. Talagang may intensyon si Guning na makipagtulungan kay An Guangyao, kaya ayaw niyang magtago. Mas lalo niya itong siniseryoso sa halip na ipadama sa kanya ang kanyang sinseridad. Alam kong walang tiwala si Mr. An sa akin dahil bata pa ako, which is quite understandable. Masyado pa akong bata talaga. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang deal na ilang daang milyong yuan. Gayunpaman, dahil ito ay isang kasunduan, kinakailangan namin ng isang abogado upang ay notaryo ito. Hindi maaayos ang deal hanggat hindi nilalagdaan ang kontrata. Kaya naman, masyadong magastos kung bitag kita, tama ba? Tinitigan ni An Guangyao si Guning. Wala siyang ideya kung ano ang sasabihin. Bagamat sumang-ayon siya kay Guning sa sinabi nito, pakiramdam niya ay hindi ito totoo. Habang si An Guangyao ay nabigla pa, isinulat ni Guning ang kanyang pangalan at numero sa isang pirasong papel sa tabi ng mesa. Ibinigay niya ito kay An Guangyao. Ginoo. An, ito ang number ko. Sa tingin ko, hindi na tayo masyadong makapag-usap dahil limitado ang oras ngayon, ngunit umaasa akong magagawa mo ang iyong desisyon pagkatapos nating pag-usapan ito ng higit pa. Libre ako mamayang tanghali at hapon. Kinuha ni An Guangyao ang papel. Sure, pag-iisipan ko. Sa totoo lang, kumbinsido na si An Guangyao. Ang ibang mga mamimili ay nagbigay sa kanya ng napakababang presyo. Malaki ang mawawala sa kanya kapag pumayag siyang ibenta sa kanila ang kanyang kumpanya. Sa sandaling natapos ni Guning ang kanyang pakikipag-usap kay An Guangyao, bumaba sina Hao-ran at Qin Zixen. Tapos umalis na sila papunta sa school nila. Nang wala na si Guning at ang iba pa, agad na pumunta si An Guangyao sa silid ni An Yi upang tingnan ang kanyang mga sugat. Gustong tanungin ni An Guangyao si An Yi tungkol kay Guning, ngunit binigay ito sa huli. Bagamat sasabihin ni Guning at ng kanyang mga kaibigan sa kanilang punong guro ang nangyari kay An Yi na may patunay mula sa infirmary. Tinawag pa rin ng ama ni An Yi ang mismong punong guro ni An Yi. Hukayin ang katalinuhan na ito, ay retracing ito sa N0V*Elban. Nang makauwi si Guning ng gabing iyon, alam niyang hindi siya masaya sa kanyang pamilya. Pagkatapos ay sinabihan na niya ang kanyang ikatlong tiyuhin, si Gu Qinyang, at ang kanyang pamilya ay babalik sa CTF ngayong Biyernes. Nakiusap pa nga siyang kumain sa kanila kinabukasan. Si Gu Qinyang ay hindi nakatira sa lungsod F, ngunit ang lungsod G. Mga ad ng Pub Future. Parehong nagtatrabaho si Gu Qinyang at ang kanyang asawa sa isang pambansang departamento. Namuhay sila ng magandang buhay na may buwanang sahod na 100,000 yuan. Kung hindi sila makakabili ng bahay sa CTG, na isang second tier sa lungsod. Nakabili pa sila ng pangalawang bahay noong isang araw. Maaaring sakupin ng pondo sa bahay ang mortgage ng bahay, at hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa pera. Naputol na ni Guman ang koneksyon sa kanyang ina at Lin Liwan, kaya ayaw niyang sumama sa kanila, ngunit si Gu Qinyang ang nag-imbita sa kanya, kaya hindi nararapat kung hindi siya magpapakita. Pataas. Hindi man sila intimate, magkapatid sila kung tutuusin. Wala silang ginawang masama kay Guman, kahit na hindi rin nila siya tinulungan. Hindi nagpahayag si Guning ng kanyang opinyon. Nasa Guman ang lahat. Sa huli, pumayag si Guman. Sa makatuwid, nagpasya si Guning na pumunta sa CTG sa Sabado. Alam niya na ang mga taong iyon sa Gu family ay ayaw siyang makita, ngunit nag-aalala siya para kay Guman. Bagamat naruroon din sina Gu Qing at Jiang Shu, pareho silang mahina. Kung mayroong anumang argumento, hindi sila makakatulong sa lahat. Hindi naalala ni Guning na kailangan pa niyang ibalik ang baril kay Leng Xiaoteng hanggang sa malapit na siyang matulog. Bagamat nag-aatubili siyang gawin iyon, kailangan niyang tuparin ang kanyang pangako. Kailangan pa rin niyang ibalik ito, kaya nagpasya siyang ibalik ito ng mas maaga. Kaya nagpadala siya ng mensahe kay Leng Xiaoteng, at sinabihan itong hintayin siya sa gate ng Zone G sa 5 AM ng umaga. Ibabalik niya ang baril sa kanya noon. Kung siya ay huli, siya ay diretsyong umalis. Okay,
Inamin ni Guning na sinadya niyang magtakda ng ganoong kaga. Kung gusto niya ang baril, kailangan niyang maging matyaga. Gayunpaman, nang matanggap ni Leng Xiaoteng ang mensahe, wala siya sa CTF, kaya maaari lang siyang magpadala ng mensahe pabalik na humihingi ng rain check. Hindi nakaimik si Guning. Nag-type siya at nagpadala ng, "Gusto kong ibalik ito sa iyo, ngunit wala ka. Sa tingin ko ay ayaw nang bumalik sa iyo ng baril. Bakit hindi mo iwan sa akin?" Hindi niya alam kung nakita ni Leng Xiaoteng ang kanyang mensahe o hindi, dahil hindi na ito tumugon. Kinabukasan, lumabas si Guning sa Zone G. Si Xu Jinchen ay nakasuot ng sports suit, at, aksidenteng, tumakbo mula sa kabilang panig patungo kay Guning. Nakilala niya si Guning na may pagtataka sa mukha. "Ah, ikaw pala. Nagkataon lang. Papasok ka na ba ngayon sa school?" Tanong niya. Mga ad ng Pub Future. Ito ay hindi isang pagkakataon sa lahat. Sinadya talaga ito ni Xu Jinchen. "Oo, tumatakbo ka ba ng ganoon kaga?" Bagamat halos hindi siya kilala ni Guning, binati niya ito ng magiliw, dahil tinulungan siya nito. "Oo. Dito ka rin ba nakatira?" "Nakatira ako sa Zone C, at magkapit-bahay kami." "Oh, ano nga pala pangalan mo?" "Ako si Xu Jinchen," tanong ng lalaki, bagamat pumunta siya kay Guning para sa isang dahilan. "Ako si Guning," sagot ni Guning. "Ikinagagalak kitang makilala. Maaari ba akong magtanong sa iyo? Ano ang relasyon mo kay Xiaoteng? Huwag mo sana akong intindihin. Curious lang ako tungkol dyan. Lumaki ako sa Xiaoteng, at nagtatrabaho ako sa kanya ngayon. Hindi ko pa siya nakitang may kasamang babae dati." Hindi nag-abalang magtago si Xu Jinchen. "Hindi pa ba nakasama ang isang babae?" Nagulat si Guning sa una, ngunit pagkatapos ay naintindihan niya ito. Si Leng Xiaoteng ay napakalamig na tao. Tamang walang babae na hindi natatakot sa kanya. Maging si Guning ay nakaramdam ng stress sa kanyang harapan. Dahil may kaunting hindi pagkakasundo si Guning kay Leng Xiaoteng, sinabi niya, baka bakla siya. "Halos hindi ko siya kilala. Ilang beses pa lang kaming nagkita kaya walang namamagitan sa amin." "Bakla." Nang marinig iyon, si Xu Jinchen ay nagulat saglit at saka huminga ng tawa. "Haha, haha, pareho tayo nang iniisip noon, ngunit ipinapangako ko sa iyo na si Xiaoteng ay talagang hindi bakla." "Oh, nasubukan mo na ba?" Nagpakita ng masamang mukha si Guning. Agad na naunawaan ni Xu Jinchen, at nakipagtalo, "Kalokohan. Never ko pang ginawa yon. Gusto ko ang mga babae." Nagkibit balikat si Guning. Siguro, sarili lang niya ang gusto niya. "Haha, nakakatawa ka." Tumawa ulit si Xu Jinchen. "Oo, siguro tama ka. In love siya sa sarili niya." Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Guning, paumanhin, "Kailangan kong umalis para sa aking mga klase." "Oh, tama. Ayaw na siyang abalahin pa ni Xu Jinchen. Gayunpaman, hindi siya naniniwala na walang nangyayari sa pagitan ni Guning at Leng Xiaoteng. Kung hindi, bakit kaya siya sinalubong ni Leng Xiaoteng ng madaling araw? Baka hinahabol pa siya ni Leng Xiaoteng. Kabanata 77. Mula nang itinuring ni Chu Peihan, Haoran at ng iba pa si Guning bilang boss nila, halos hindi na sila lumiban sa klase pagkatapos. Ang lahat ng kanilang mga guro at kaklase ay natagpuan na ito ay napakakaiba, ngunit para sa mga gurong iyon, sila ay napakasaya na makita ito. Ang tether sa pinagmulan ng data na ito ay nakasalalay sa N0V3 pounds. N. Ang huling bagay na gustong makita ng punong guro ay may mga estudyanteng lumiliban sa mga klase. Pagkatapos ng mga klase sa umaga, nakatanggap si Guning ng tawag sa telepono mula kay An Guangyao papunta sa kantin. Gusto niyang kausapin siya tungkol sa acquisition deal. Hindi nagulat si Guning na lumapit sa kanya si An Guangyao. Inakala niyang tatawagan siya nitong tanghali, o hapon. Nais din ni Guning na ayusin ang deal sa lalong madaling panahon. Kahit na wala siyang oras, pipilitin niyang maging available. Umalis si Guning sa paaralan pagkatapos niyang sabihin sa kanyang mga kaibigan na lalabas siya.
Bagamat lahat ng kaibigan niya ay curious, hindi sila nagtanong dahil ayaw ni Guning na sabihin sa kanila. Lahat ay may kanya-kanyang sikreto. Para sa kaginhawahan ni Guning, nakilala siya ni An Guangyao sa isang malapit na restaurant. Inabot lamang ng 12 minuto upang makarating doon sa pamamagitan ng paglalakad. Dumating na ang isang Guangyao. Dahil nagtapos ng deal, nag-book si An Guangyao ng pribadong silid. Mga ad ng Pub Future. Miss Gu, ikinagalak kitang makilala. Maupo ka muna. Nang pumasok si Guning, agad na tumayo si An Guangyao at tinanggap siya. Pinakitunguhan niya ito ng may malaking paggalang. Sa katunayan, ang dignidad ay walang kinalaman sa edad sa harap ng kapangyarihan. Sa sandaling umupo si Guning, hinayaan muna ni An Guangyao si Guning na mag-order. Hindi nag-atubili si Guning. Nag-order siya ng 2 pinggan, habang si An Guangyao ay nag-order ng 1. 3 pinggan ay sapat na para sa kanila. Bumaba na sila sa negosyo bago pa man nakahain ang mga pagkain sa mesa. Miss Gu, ang pinakamakatwirang presyo para sa Shenghua Real Estate ay 4 na milyong yuan. Ano ang iyong opinyon? Tanong ni An Guangyao. Ang 4 na milyong yuan ay hindi gaanong, ngunit mas mataas kaysa sa mga alok mula sa iba pang mga mamimili. Pinahahalagahan ng mga negosyante ang kita, kaya gusto nilang lahat na makakuha ng higit sa pinakamababang presyo. Gayunpaman, ang 4 na milyong yuan ay sapat lamang para mabayaran ni An Guangyao ang kanyang mga utang. Matatagpuan lamang niya ang kanyang bahay at kotse sa halagang 1 milyon, ngunit kailangan pa rin niyang ibenta ang bahay at ang sasakyan para sa pera upang maitaguyod ang kanyang pamilya. Walang problema. Sumang-ayon si Guning nang hindi nagdalawang isip, na ikinagulat ni An Guangyao. Hindi niya alam kung ano ang gagawin bigla. Sa totoo lang, hindi makabayad si Guning ng 400 milyong yuan sa ngayon. Nangangailangan ng 100 milyon ang sarili niyang kumpanya. At 300 milyong yuan na lang ang natitira sa kanya, ngunit binalak niyang pumunta sa CTG ngayong weekend para sa stone gambling. Kung makakapag-cut siya ng mas maraming jade, maaari niyang ibenta ang mga ito. Kung hindi, maaari pa rin niyang ibenta ang ilan na inimbak niya sa telepathic eye space. Kaya't sinabi niya, gayunpaman, mayroon lang akong 300 milyong yuan na cash sa akin ngayon. Natatakot ako na kailangan nating maghintay hanggang matapos ang katapusan ng linggo na ito para mapirmahan ang kontrata. Oo naman, sang-ayon ni An Guangyao. Naunawaan niya na kailangan ng oras upang mangolekta ng pera para makabili ng isang malaking kumpanya. Sa makatuwid, hindi naging problema ang maghintay ng ilang araw. Mga ad ng Pub Future. Bukod pa rito, maaari pa ring tumakbo ang Shenghua Real Estate ng humigit kumulang 1 linggo. Ginoo. Sa totoo lang, mas gusto ko ang win-win situation, biglang sabi ni Guning. Isang Guangyao ang natigilan sa 1 segundo. Hindi niya alam kung ano ang kahulugan ng mga salita ni Guning. Tinanong niya, Miss Gu, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko alam kung matutulungan ka ng pulis na maibalik ang pera. Kung maibabalik nila ang pera, hindi magiging mahirap para sa iyo na patuloy na patakbuhin ang negosyo. Gayunpaman, kung ang pera ay nawala ng ganoon, ikaw ay nasa isang malaking problema. Kaya, mayroon akong ideya, sabi ni Guning. Anong ideya? Tanong ni An Guangyao. Ginoo. An, dapat alam mo rin na high school student lang ako. Wala akong panahon para magpatakbo ng kumpanya. Kaya gusto kong humanap ng taong may kakayahang tumulong sa akin. Mr. An, ikaw ang nagtatag ng Shenghua Real Estate. Nasa iyo ang lahat ng kailangan ng isang chairman. Sa makatuwid, nilayon kong kunin ka upang patuloy na maglingkod bilang chairman ng Shenghua Real Estate. Sa madaling salita, mananatili ako sa likod ng mga eksena. Bilang kapalit, makakakuha ka ng napakagandang sweldo at 20% na bahagi ng kumpanya. Bukod dito, magkakaroon ka ng ganap na karapatan na pamahalaan ang kumpanya. Sa normal na mga pangyayari, hindi ako makikialam sa iyong mga desisyon, maliban kung kinakailangan, o hindi ka makapagpasya kung ano ang gagawin. Mr. An, willing ka bang gawin yon?
Sabi ni Guning. Labis na nabigla si An Guangyao nang marinig iyon. Ano? Isang napakagandang sweldo at 20% shares ng kumpanya para kunin siya bilang chairman na may ganap na karapatan dito. 20% ng mga pagbabahagi ay hindi isang maliit na halaga ng pera. Iyon ay literal na isang libreng tanghalian out of the blue. Nadama ng isang Guangyao na ito ay hindi totoo. Gayunpaman, kailangan niyang aminin na sabik siyang tanggapin ito, dahil talagang ayaw niyang umalis sa Shenghua Real Estate. Ginugol niya ang kalahati ng kanyang buhay sa pagtatayo ng Shenghua Real Estate. Siya lang ang taong nakakaalam ng pinagdaanan niya para sa kumpanya. Gayunpaman, ito ay masyadong magandang upang maging totoo. Maingat na nagtanong si An Guangyao, Miss Gu, hindi maliit na halaga ang 20% shares. Gusto mo rin ako ang ganap na mamahala sa kumpanya. Sigurado ka bang hindi ito biro o kasinungalingan? At saka, bakit ka nagtitiwala sa akin? Ginoo. An, gulong-gulo ka na ngayon dahil nakilala mo ang mga masasamang tao. Gayunpaman, hindi mo maitatanggi ang iyong kakayahan. Ang iyong kakayahan at ang iyong network ay makakatulong sa akin na makatipid ng maraming pagsisikap. Kailangan mong pamahalaan ang kumpanya gaya ng nakasanayan, ngunit sa totoo ay nagtatrabaho ka para sa akin. Ngayon naniniwala ka pa ba na ikaw ang higit na nakikinabang sa deal? Sinabi ni Guning para aliwin siya. Naisip ni An Guangyao na makatwiran ang sinabi ni Guning. Nakahinga agad siya ng maluwag. Idinagdag ni Guning, bukod dito, hindi ako nagdududa sa aking mga empleyado. Kung tinatrato mo ako ng may katapatan, bibigyan kita ng isang maunlad na kinabukasan, ngunit kung ipagkanulo mo ako, ikaw ay patay. Walang paraan. Sinabi ni Guning ang parehong bagay kay An Guangyao tulad ng sinabi niya kay Zhou Zhenghong. Sabay niyang saad at babala. Masayang binyantaan pa ni Guning si An Guangyao nang sabihin niya ang salitang, patay. Agad na naramdaman ni An Guangyao na mahirap huminga, na para bang naramdaman niya ang amoy ng kamatayan. Siya ngayon ay lubos na nabigla sa kapangyarihan ng isang 18 taong gulang na batang babae. Kung ikukumpara kay Zhou Zhenghong, ang An Guangyao ay mas sophisticado. Naniniwala siya na si Guning ay isang hindi pangkaraniwang babae. Kabanata 78. Gayunpaman, wala siyang intensyon na hulaan ang totoong background ni Guning. Hanggat nararamdaman niya ang kasalanan ni Guning na kunin siya, handa siyang magtrabaho para sa kanya. Kahit na kinuha siya ni Guning para sa kanyang kakayahan at network, malaki ang naitulong niya sa kanya. Kaya, walang dahilan si An Guangyao para tumanggi. Hindi siya tanga. Ako mismo ay umaasa na makatrabaho si Mr. An, ngunit nasa iyo ang lahat. Maaari kang gumawa ng desisyon sa iyong sarili, sabi ni Guning. Gayunpaman, alam niyang sasang-ayon si An Guangyao. Sa wakas ay nabawi ni An Guangyao ang kanyang isip. Parang gusto niyang umiyak, pero pinilit niyang huwag. Biglang tumayo si An Guangyao at yumoko kay Guning. Seryoso niyang sinabi, Miss Gu, maraming salamat sa iyong tiwala at kabutihang loob. Ipinapangako ko na pamamahalaan ko ang kumpanya gaya ng dati. Hinding-hindi kita pababayaan. Dahil tinanggap ni An Guangyao ang deal, si Guning ang kanyang boss mula ngayon, ngunit si Guning ay hindi isang mapagmataas na tao. Ano man ang nangyari, si An Guangyao ay mas matanda sa kanya. Ayaw niyang maging walang galang. Kaya agad siyang tumayo. Ginoo. An, napakasayang makipagtulungan sa iyo. Inilahad ni Guning ang kanyang kamay kay An Guangyao, nakipagkamay sila, at tapos na ang deal. Ads by Pub Future. May isa pang pangyayaring bagay. Ang kailangan ko ay isang kumpanya na may ganap na karapatang gumawa ng mga desisyon. Ibig sabihin, ang kumpanyang ito ay dapat na ganap na nasa kontrol ng ikaw at ako. Hindi ako mahilig makipagtalo ng marami bago magdesisyon. Walang sino man ang maaaring bumuo ng isang maunlad na negosyo sa mga away. Ang mga mahilig makipagtalo ay walang magawa sa pera. So, tatanggalin ko lahat ng shareholders. Magkakaroon lamang ng 3 bahagi ng Shenghua. Magkakaroon ako ng 70% shares, at magkakaroon ka ng 20% shares,
habang ang iba pang 10% shares ay para sa market. Kung gusto nilang manatili sa Shenghua, mag-aayos ako ng mga angkop na posisyon para sa kanila. Gayunpaman, gusto ko lang ng mga tapat na tao, sabi ni Guning nang may determinasyon. She wouldn't give up on that, because she didn't need to find fun like others, she wouldn't allow anyone to do nothing while being paid. Nang marinig iyon, muling namangha si An Guangyao. Ambisyoso talaga ang babaeng ito. Gayunpaman, iginagalang niya ang kanyang ambisyon. Walang sino man ang magnanais na malaman ng mga tagalabas ang kanyang sariling mga ari-arian. Tulad ng sinabi ni Guning, maraming tao ang walang gagawin kundi makipagtalo habang binabayaran. Lalo na pagdating sa pag-aayos ng mga deal, marami sa kanila ang hindi sumasang-ayon sa isa't isa, pagkatapos ay magsisimula silang makipagtalo ng husto. Alam na alam iyon ni An Guangyao. Ang ilan ay mga duwag na takot makipagsapalaran, kaya pinahinto nila ang proyekto. Alinsunod dito, hindi makapag-move on ng maayos ang proyekto. Sa ngayon, mas hinangaan ni An Guangyao ang determinasyon ni Guning kaysa dati. Mas tiwala din siya sa hinaharap. Sa oras na iyon, inilagay ang mga pinggan sa mesa, kaya nagsimulang kumain sina Guning at An Guangyao. Dahil limitado ang oras, sinamantala ni Guning ang bawat minuto upang pag-usapan ang tungkol sa negosyo. Ibinuka niya ang kanyang bibig, paano mo pinangangasiwaan ang mga construction materials? Ang mga tagagawa ay hindi kailanman nagbebenta ng mga kalakal sa labas, kaya bumaling kami sa mga ahensya para sa mga materyales, sabi ni An Guangyao. Ads by Pub Future. Ang mga materyales ba sa pagtatayo na kailangan mo upang maitayo ang komunidad ay isang minsanang kontrata sa ahensya? Tanong ni Guning. Hindi naman. Dahil ang mga pangkalahatang komunidad ay itinayo sa 1, 2, o 3 yugto, pinipirmahan namin ang kontrata ayon sa yugto. Ang unang yugto ng Shenghua ay kasalukuyang ginagawa. Magsisimula na ang ikalawang yugto. Kung ang nagbebenta ay hindi kontento sa mga materyales sa konstruksyon, maaari niyang ihinto ang pag-renew ng kontrata, ngunit bihirang mangyari iyon, dahil ang nagbebenta ay karaniwang gumagamit ng isang tatak sa loob ng mahabang panahon, sabi ni An Guangyao. Nang malaman iyon, gumaan ang loob ni Guning, Mr. Sa totoo lang, naghahanda ang aking tiyuhin na pumasok sa negosyo ng mga construction materials, at pinag-iisipan kong hayaan siyang maging ahensya ng construction materials para sa Shenghua Real Estate. Siyempre, may sarili din akong bottom line. Tutulungan ko lang siya dahil may kakayahan siya. Kaya huwag kang mag-alala na ibababa ko ang mga pamantayan ng proyekto dahil gusto kong makatulong sa aking pamilya. Kung gayon, mas gugustuhin kong bigyan siya ng halaga ng pera sa halip. Wala rin akong planong ipaalam sa pamilya ko ang mga ari-arian ko. Kung tutuusin, masyado pa akong bata ngayon, at ayokong mag-alala sila sa akin. Kaya't mangyaring huwag mag-alala tungkol sa aming koneksyon, ngunit patakbuhin ang negosyo gaya ng dati, sabi ni Guning. Bagamat ibinigay niya ang kumpanya sa An Guangyao, malapit nang mapasa kanya ang ari-arian. Natural na may karapatan siyang kontrolin ito, at gagamitin niya ito ng husto. Hindi inisip ni An Guangyao na ito ay hindi nararapat, kaya masaya siyang sumang-ayon. Mr. An, may kilala ka ba sa Industry and Commerce Bureau? Hindi pa naka-register yung company ng uncle ko. Gusto kong ayusin ito sa lalong madaling panahon, sabi ni Guning. Madali lang. Haharapin ko ito, walang pagkaantala na sagot ni An Guangyao. Si An Guangyao ay isa sa pinakamayamang tao sa CTF. Siguradong may kilala siyang may kapangyarihan. Bagamat nagkakaproblema ngayon ang Shenghua Real Estate, mayroon pa rin siyang network na tumulong sa kanya bago siya nabangkarote. Tsaka hindi naman big deal yun. Hanggat naihanda mo ang mga dokumento, magiging napakadaling gawin ito sa tulong ng mga awtoridad. Pagkatapos kumain, bumalik si Guning sa kanyang paaralan. Sa hapon, tinawagan ni Guman si Guning para umuwi kaagad. Nakuha ni Jiang Shu ang kanyang sasakyan, kaya lahat sila ay gustong magdiwang. Sa kanyang pag-uwi,
nakatanggap si Guning ng tawag mula sa Guangyao. Nakipag-deal na siya sa Industry and Commerce Bureau. Ang pagpaparehistro ay gagawin sa loob ng 1 linggo. Nang makauwi si Guning, tuwang-tuwa ang lahat sa pagkuha ng bagong sasakyan. Sina Guching at Guman ay sumama kay Jiangshu para kunin ang bagong sasakyan. First time nilang nakasakay sa ganoong kamahal na sasakyan kaya tuwang-tuwa silang lahat. Kabanata 79. Pagkabalik ni Guning, parehong binitawan ni Guman at Guching ang mga gulay na nilaban nila, at matagal na nakipag-usap kay Guning tungkol sa bagong kotse. Parang natatawa si Guning. Nang bumalik sila upang magluto, sa wakas ay nagkaroon ng oras si Guning para sabihin kay Jiangshu ang tungkol sa pagpaparehistro. Sinabi lang sa kanya ni Guning na humingi siya ng tulong sa kanyang eskwela. Maganda ang relasyon niya sa schoolmate na iyon, kaya mabait na tinulungan ito ng kanyang ama kaninang hapon. Ibinunyag din ni Guning ang kaunti tungkol sa deal ng pagbibigay ng mga construction materials. Ang ama ng kanyang kaklase ay gumagawa ng real estate. Kung handa si Jiangshu na maging dealer ng construction material, makikipagtulungan siya sa kanya sa darating. Dahil alam niya iyon, nasasabik si Jiangshu, ngunit nakaramdam din siya ng hiya na ginawa ni Guning ang lahat para sa kanya. Bagamat sinabi ni Guning na hindi siya makikialam sa kanyang negosyo, hindi inisip ni Jiangshu ang kanyang ginawa ngayon. Isa pa, lahat ng ginawa ni Guning ay isang malaking hadlang sa kanya. Marami siyang natulungan. Biyernes ng tanghali, at magsisimula na ang buwan ng pagsusulit. Si Guning at ang kanyang mga kaibigan ay nagtipon sa football field gaya ng dati, ngunit hindi sila tumakbo. Nagkukwentuhan lang sila habang naglalakad. Pinakaayaw ko ang mga pagsubok. Wala silang gagawing pagkakaiba. Kung hindi ako pinilit ng pamilya ko na pumasok sa paaralan, gusto ko na talagang mag-drop out, naiinis na sabi ni Howran. Ang pag-aaral ay isang mapot na bangon-got para sa kanya. Hindi rin ako, ngunit kailangan kong magpatuloy sa pag-aaral, sabi ni Chu Peihan. Iyon ang dahilan kung bakit nakakakuha pa rin siya ng magagandang marka kahit na marami siyang naligtaan sa mga klase. Siya ay naglaro ng husto, ngunit nag-aral din ng mabuti. Bukod dito, ang ilang mga tao ay ipinanganak na matalino. Sila ay gumugol ng mas kaunting oras sa pag-aaral ngunit nakakuha ng higit pa kaysa sa mga ordinaryong tao. Si Chu Peihan ay isa sa kanila. Sa totoo lang, matalino rin si Howran at ang mga lalaki. Kung hindi nila kayang patakbuhin ng maayos ang kanilang bar. Hindi lang sila interesadong mag-aral. Kung handa silang mag-aral ng mabuti, magiging magaling din silang mag-aaral. Mga ad ng Pub Future. Ang kanilang mga marka ay mas mahusay pa rin kaysa sa lumang Guning. Nanatili sila sa pinakamaraming silid-aralan, ang ika-7 silid-aralan, dahil lamang sa mahilig silang maglaro, at gumawa ng gulo. Sa tingin ko, mas mabuting ipagpatuloy ang pag-aaral sa paaralan, kahit na maganda ang background ng pamilya mo, at wala kang pagkukulang. Hindi ka kayang suportahan ng iyong mga magulang habang buhay. Sa hinaharap, kailangan mong magmana ng kanilang mga negosyo. Kung wala kang kakayahan, matatanggal ka, o mapapalitan ng malakas. Ang kakayahan ay nangangailangan ng mayamang propesyonal na kaalaman. Karanasan sa lipunan at isang malawak na network, at ang unibersidad ay ang pinakamagandang lugar para matuto ng kaalaman, sabi ni Moke na palaging isang mahusay na estudyante. Tama si Moke. Mahalaga ang unibersidad, sang-ayon ni Guning. Talagang papasok ako sa isang unibersidad. At magsisikap akong makamit ang maraming bagay, upang ang aking pamilya ay mamuhay ng isang magandang buhay. Malaki ang pag-asa ni Yu Mixi para sa kanyang unibersidad. Gusto niyang baguhin ang buhay niya at ng kanyang pamilya. Gagawin mo. Hinikayat siya ni Guning. Hindi hahayaan ni Guning na manatiling mahirap si Yu Mixi. Tutulungan niya si Yu Mixi na lumaki at maging matagumpay balang araw sa hinaharap. Maghihintay siya hanggang sa maitatag ang kanyang business empire. Magkahiwalay silang bumalik sa kani-kanilang classroom. Ang buwan ng pagsusulit ay halos pareho sa karaniwang pagsusulit. Ang una ay isang Chinese test sa kurso ng 2 klase,
100 minuto sa kabuuan. Maaaring ibigay ng isa ang papel sa loob ng kalahating oras pagkatapos magsimula ang pagsusulit, ngunit wala pang nakagawa noon. Kahit na hindi nila alam ang mga sagot, karamihan sa mga tao ay hindi magbibigay ng papel hanggang sa matapos ang oras. Ginugol ni Guning ang oras ng isang klase upang tapusin ang Chinese paper. Inabot niya ang papel at saka lumabas ng classroom. Nagulat ang lahat nang makita iyon. Lampas sa kanilang imahinasyon na si Guning ang mauuna. Palagi siyang huling nag-aabot ng papel noong nakaraan. Alam ng lahat na hindi siya magaling sa pag-aaral, kaya ipinapalagay nila na hindi niya alam ang mga sagot, kaya iniabot ang papel kanina. Katanggap-tanggap naman ang pag-abot ng papel sa oras na iyon, kaya walang sinabi ang guro. Gayunpaman, nang makita niya ang papel ni Guning, nagulat siya. Ang papel ay mahusay na ginawa sa mahusay na sulat kamay, at lahat ng mga sagot ay tama. Ang bahagi ng pagsusulat ay halos nakakuha ng buong marka para sa kanyang natitirang mga kasanayan. Siyempre, hindi magbibigay ng buong marka ang guro sa bahagi ng pagsusulat. 1 o 2 puntos ay karaniwang ibabawas. Dahil nakatulong si Guning sa pag-aaral ni Yumixi sa mga araw na ito, alam ni Yumixi na napabuti ni Guning ang kanyang pag-aaral, mas magaling pa siya sa kanya. Kaya't alam niyang si Guning ay maaaring gumawa ng isang mahusay na trabaho. Pumunta si Guning sa hardin pagkatapos niyang ibigay ang papel. Sanay na siyang mag-isa, kaya hindi siya nainip. Gayunpaman, makalipas ang 5 minuto, lumapit sa kanya si Howran at ang kanyang mga kapatid. Nagkaroon sila ng kasunduan na pumunta sa hardin kapag natapos na nila ang pagsusulit. Mga ad ng Pub Future. Hindi na natapos ni Howran at ng kanyang mga kapatid ang papel, kaya maaga nilang iniabot ang papel. Nang makita nila si Guning, lahat sila ay namangha. Narinig nila na si Guning ay mahina sa pag-aaral, kaya naniwala sila na si Guning ay nasa parehong sitwasyon tulad nila. Sa pag-iisip, tanong ni Howran, "Boss, natapos mo na ba ang papel, o halos hindi mo alam ang mga sagot?" "Tapos ko na," sabi ni Guning. "Wow! Anong score sa tingin mo ang makukuha mo?" tanong ni Chin Zixen. 70%. Upang makakuha ng 70% kailangan mong makakuha ng higit sa 70 puntos. Si Howran at ang kanyang mga kapatid ay lahat ay namangha. "Sigurado ka ba?" Nakita ito ni Howran na hindi mabata. Sino ang nagsabi na si Guning ay hindi maganda sa pag-aaral? Malinaw na alam ni Guning kung bakit sila nabigla. Nang tulungan niya si Yumixi sa kanyang mga assignment, nagulat din si Yumixi. "Malalaman mo kapag lumabas na ang mga resulta." Hindi na nagpaliwanag pa si Guning. Mabuti, dahil ayaw sabihin ni Guning sa kanila, tumigil sila sa pagtatanong. Ang tether sa pinagmulan ng data na ito ay nakasalalay sa N0V3 pounds. N. Pagkatapos, sinabi ni Howran, "Boss, Friday ngayon. Magsaya tayo sa bar natin mamayang gabi." Ito ang pangalawang beses na inimbitahan siya ni Howran. Hindi nararapat kung muli siyang tumanggi. "Oo naman. Kailan at saan?" "Pupunta ako sa iyo." Pagkatapos ng pagsusulit, maaari tayong maghapunan ng magkasama, pagkatapos ay maaari tayong pumunta doon ng magkasama, sabi ni Chin Zixen. "Hindi ngayon. Kailangan kong kumain sa bahay. Medyo mahuhuli ako," sagot ni Guning. "Sige." Ito ay nasa Yongle Road, ang V5 bar, ito ang letrang V at ang Arabic numeral 5. Ito ang makapangyarihang homonym, at ito rin ang kahulugan ng makapangyarihan, haha. Sabi ni Howran. "Wow! Gusto ko ang pangalan," papuri ni Guning. Bagamat ipinagmamalaki ni Howran at ng kanyang mga kapatid ang pangalan, medyo nahihiya sila nang purihin ito ni Guning sa harap ng kanilang mga mukha. Dumating sina Moke at Chu Peihan 25 minuto bago matapos ang pagsusulit. Bagamat pareho silang akademiko, matapos ang pagsusulit sa loob ng 75 minuto. Bukod dito, halos hindi nila naisulat ang mga maling sagot. Mas mabilis si Guning kaysa sa kanila dahil mayroon siyang espesyal na kapangyarihan. Kabanata 100. Si Yumixi ang huling dumating sa kanila.
Dumating siya ng 10 minuto bago matapos ang pagsusulit. Nang makarating ang lahat, sinabi sa kanila ni Howran na pupunta sila sa bar ngayong gabi. Nang marinig iyon, si Chu Pihan ang pinaka nasa sabik. Bagamat nakapunta na siya sa maraming bar, kasama niya ang kanyang nakitang kapatid sa bawat oras at limitado ang kanyang kalayaan. Pumayag din si Moke na pumunta. Si Yumixi lang ang hindi nakakaalam kung paano ito ipapaliwanag sa kanyang pamilya, kaya hindi siya nakasama sa kanila. Sinabi ni Howran kay Yumixi na maaari niyang sabihin sa kanyang mga magulang na iyon ay birthday party ng isang kaklase. Kung hindi maniniwala ang kanyang mga magulang, maaari silang bumili ng birthday cake at kunwari ay may birthday party sila. Pagkatapos, maaari silang magpadala ng ilang larawan sa kanyang mga magulang bilang patunay. Hindi gaanong magagastos ang isang birthday cake, kaya binalak nilang kainin ito bilang panghimagas. Ang ideya ni Howran ay inaprubahan ng lahat. Nagpasya silang lahat na gawin iyon. Maging si Guning ay kailangang gumamit ng dahilan para sa kanyang ina. Si Guman, ngunit kilala ni Guman ang mga kaibigan ni Guning, kaya mas madali para kay Guning na gamitin ang dahilan na iyon. Pagkatapos ng Chinese test, bumalik ang guro sa opisina, at nagsalita ng may pananabik tungkol sa ginawa ni Guning sa ibang mga guro. Namangha ang lahat sa katotohanang natapos ni Guning ang papel sa loob ng 45 minuto, at tama ang lahat ng resulta. Siya ay isang henyo. Walang mas namangha kaysa sa punong guro ni Guning, si Zhang Qiuhua. Malinaw na alam niya ang mga nakaraang score ni Guning. Hindi sila kakilakilabot, ngunit hindi rin sila magaling. Mahirap para kay Zhang Qiuhua na paniwalaan ang biglaang pagbabago ni Guning. Nanloko ba siya? May iba pang mga guro na alam din ang tungkol sa mga nakaraang score ni Guning. Na naniniwala, ngunit mahirap pa rin paniwalaan na makukuha niya ang lahat ng tamang sagot sa pamamagitan ng pagdaraya. Nalikba ang mga tanong. Kaagad na tinawagan ni Zhang Qiuhua si Guning tanungin siya kung ano ang nangyari, kung sakaling ang kanyang estudyante ay gumawa ng isang malaking pagkakamali. Iginiit ni Guning na ginawa niya ang lahat ng mag-isa. Kung ang mga guro ay hindi naniniwala sa kanya, maaari nilang subukan muli. Ang sumunod na pagsusulit ay English. Kinailangan pa ni Guning ng mas maikling oras, 20 minuto lang, para matapos ang papel, ngunit kailangan niyang maghintay ng isa pang 10 minuto para ibigay ang papel. Nag-alinlangan ang guro sa ginawa ni Guning sa huling pagsusulit, kaya mas binigyan niya ito ng pansin sa pagkakataong ito. Gayunpaman, wala siyang nakitang kakaibang pag-uugali mula kay Guning. Nagpatuloy lang siya sa pagsusulat. Ang mas nakakagulat ay natapos niya ang papel sa loob ng 20 minuto. Nanatiling malinis ang papel na may magandang sulat kamay. Sa kasamaang palad, hindi siya ang English teacher, kaya hindi niya alam kung tama o hindi ang mga sagot ni Guning. Kung lahat ng sagot ay tama, o hindi bababa sa 80% ay tama, kung gayon si Guning ay kailangang maging isang henyo. Agad na iniabot ni Guning ang papel nang makalipas ang 30 minuto. Sinadya ng guro na ibigay ang English paper ni Guning sa English teacher pagkatapos ng pagsusulit. Tama lahat ang mga sagot. Napakahusay ng English ni Guning, at napaka-authentic din ng accent niya. Nahihiya pa nga ako sa sarili ko. Hiniling ko sa kanya na isalin ang isang piraso ng teksto noong isang araw. Walang sino man sa nangungunang klase ang ganap na nakapagsalin nito, o kakailanganin nila ng mahabang panahon para magawa ito. Gayunpaman, ginawa ito ni Guning nang walang kahirap-hirap. Kung hindi ko lang tiningnan ang oriental na mukha niya, maniniwala na ako na isa siyang foreigner. Kahit na pinili ni Chen Ming si Guning dahil kay Chen Ziyao, hindi siya isang taong walang moral bottom line. Talagang humanga sa kanya ang Ingles ni Guning, kaya ngayon ay nagsalita na siya para sa kanya. Pumunta pa siya sa pinakamataas na silid-aralan, ang unang klase, at hayaan ang ibang mga mag-aaral na subukan ito. Sa kasamaang palad, walang sino man ang ganap na makapagsalin nito kahit na pagkatapos ng mahabang panahon. Ano? Ganon siya kagaling. Nang marinig iyon, nagulat ang lahat ng guro. Hindi ba siya masama sa pag-aaral noon?
Kahit anong pilit nilang mag-isip ng makatwirang dahilan, lahat sila ay nabigo sa huli. Bandang 12:00, nakatanggap si Guning ng tawag mula kay Qin Yifan. Tapos na ang alahas, kaya tinanong niya kung kailan siya makakalaya. Si Guning ay abala ngayon at bukas. Sinabi niya na pupunta siya doon sa linggo ng hapon, o sa susunod na Lunes, ngunit medyo sabik si Qin Yifan na makilala si Guning. Iminungkahi niyang dalhin ito sa kanya sa paaralan sa kanya dahil libre siya. Darating siya pagkatapos ng kalahating oras. Gusto ni Guning na tumanggi. Ayaw niyang abalahin siya, ngunit pinilit ni Qin Yifan na lumapit sa kanya. Sa wakas ay pumayag si Guning. Si Guning ay kumakain sa isang restaurant sa labas ng kanilang paaralan kasama ang kanyang mga kaibigan. Sinabi niya kay Qin Yifan na hanapin siya sa restaurant. Ayaw niyang itago ang katotohanan na kilala niya si Qin Yifan, kaya wala siyang balak na iwasan sila. Gayunpaman, mayroon silang mga pagsusulit ngayon, at ang libreng oras sa tanghali ay limitado. Kaya hindi na niya hinintay si Qin Yifan na sabay na kumain. Gusto ni Qin Yifan na makilala si Guning ngayon, ngunit nakalimutan niya ang isang mahalagang detalye. Ang alahas na iyon ay nagkakahalaga ng mahigit 100 milyong yuan. Hindi ligtas na ibigay ito sa isang batang babae ng direkta ng ganoon. Si Guning mismo ay walang pakialam sa bagay na iyon, kaya wala siyang pakialam sa pagdating ni Qin Yifan ngayon. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Qin Yifan na may dalang kahoy na kahon na kasing laki ng kalahating football. Alam ng lahat na dadating ang isang kaibigan ni Guning para magbigay sa kanya ng isang bagay, ngunit wala silang ideya kung sino ang taong iyon. Kaya nang lumitaw si Qin Yifan, maliban kay Yu Mixi at Chu Peihan, lahat ng iba ay nagulat, lalo na si Qin Zixen. Agad na tumayo si Qin Zixen mula sa sofa, at tumawag, "Hay, pinsan kong si Yifan." Nagulat si Guning. Hindi niya inaasahan na magpinsan sina Qin Yifan at Qin Zixen. "Hay, ikinagalak kitang makita." Tumayo lahat sina Haoran, Zhang Tianping at Moke, at magalang na binati siya. "Bakit ka nandito?" Nagulat din si Qin Yifan nang makita sila. Bagamat alam niyang iisang paaralan sila ni Guning, hindi niya inaasahan na magkakilala silang lahat. Pagkaraan ng ilang segundo, naunawaan niyang hindi ito imposible. Nag-aral sila sa iisang paaralan, at puro seniors, kaya natural lang na magkakilala sila. Gayunpaman, naramdaman ni Qin Zixen at ng mga lalaki na ito ay nakakagulat. Paano nakilala ni Guning si Qin Yifan? "Mangyaring umupo, kayong lahat," sabi ni Guning. Umupo silang lahat. Alam ni Qin Yifan na walang intensyon si Guning na iwasan ang kanyang mga kaibigan, kaya hinayaan niya itong makilala siya dito. Kaya ibinigay niya ang kahon kay Guning nang walang pag-aalinlangan, "Guning, ito ay sa iyo. Ililipat ko ang pera para sa natitirang bahagi ng Jade sa iyong account mamaya." "Sure, salamat." Kinuha ni Guning ang kahon. "Guning, ano ito?" Itinoon ni Chu Peihan ang kanyang mga mata sa kahoy na kahon na iyon, at nagtanong ng may pagkamausisa. Hindi lang si Chu Peihan, lahat ay na-curious din. "Ito ang alahas na tinulungan ng Yikyui Jade Store na gawin ko para sa aking pamilya," sabi ni Guning sa kanila. Biglang nawala ng interes ang lahat ng mabalitaan nilang alahas iyon. Dahil nandito si Qin Zixen at ang iba pa, naramdaman ni Qin Yifan na hindi komportable na makipag-usap kay Guning ng sobra. Alam din niyang may mga pagsusulit sila ngayong hapon, kaya umalis na rin siya sa ilang sandali. Si Guning at ang kanyang mga kaibigan ay bumalik din sa kanilang silid-aralan at ang iba pang mga pagsusulit ay nagsimula sa ikalawa ng hapon.